yun ang tips natin for today's video. Sila-silahan tayo, gumawa tayo ng pagkapirahan. Ayan yung ulingan ko. Oh, di ba umuusok-usok pa siya. Hindi yan vulkan. Sila-siya lang uling niya. So yun lang, babu. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawata. Mga kalakbay, ganito pala ang naging buhay noon ni Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na diwata na nagsimula lamang na magtinda malapit sa ilalim ng tulay ng sari-sari store. Dumaan sa maraming pagsubok si Deo Balbuena na mas kilala ngayon sa tawag na diwata. Si Diwata ay isang naging construction worker noon. Matapos mga tulong, nakaipon ng konting halaga, naisipan niyang magtinda ng sigarilyo. Sa maliit na tindahan, sa maliit na puhunan, bago mag-pandemic, na hindi naman natuloy. Dahil sa panahong pandemic, wala siyang matirahan, napilitan siyang tumira sa ilalim ng tulay. Makatapos ang pandemic ay napagdesisyonan niya na magtinda ng isang maliit na mini or sari-sari store. Hi, good morning. Mga kawaray, welcome to Diwata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Bait naman customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, mayroon pang cash, mayroong sombrero. Ayan, mabait naman customer ko, mga gwapo pa. Mamaya, mapakita. Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung mini mart ko. Mga bumibili lang sila dito. Ganon kababait ang mga customer ko. Katinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige boss, salamat. Yun nga, I love it. Sombrerong mahal, mamahal. So nasa Manila tayo ngayon, ano. Tapos, this is the second time video na nag-uling tayo. Yan, ay nakikita nyo nakikita nyo na yung umuusok, ay hindi yan vulkan ha, hindi yan vulkan mayon. Yan po ay uling. Marami kasi nagtatanong, ano ba yung saan ba ako kumukuha ng kahoy? Bakit parang nag-uuling ako? So ayan po, yung kinukuha natin mga kahoy, mga ritaso lang siya guys, ayan. Mga ganito. Mga ang tawag dito scrap na mga pinaglumaan sa mga construction company. Mga strap na yan, yung mga patapuna. So pwede pa natin gawin pagkapirahan yan. Gawin natin uling, ayan. Umusok-usok siya. Tapos ang gagawin nyo lang, make it sure lang na mayroon kayong lugar na paghuhukayan nang hindi kayo katulad nito, medyo maluwag yung lupa dito. So pwede kayo, ayan, mga ganyan, mga scrap yan ng construction, mga tinapon yung gumagawa ng mga construction na establishment yan. So pwede nyo siyang hingin at gawin yung uling. So yun lang, yun ang tips natin. Hanggang sa nakilala niya ang isang kaibigan na tinuruan siyang mag-business at magnegosyo na ito nga yung pinakasikat niya na parisan or Diwata Overload Pares. Kung nangarap ka, gawin mo agad at aksyonan ito. Ito ang salita na nasambit ni Diwata na kung saan napagtibay niya, napagtagumpayan niya ang lahat ng hamon at pagsubok sa buhay. Mga kalakbay, ang buhay ay isang parang paglalakbay na susubukan ang iyong tatag, ang iyong bawat hakbang sa daraanan ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong masasalubong
sa araw-araw mong pamumuhay. Huwag kang susuko at balang araw mararating mo rin ang iyong tagumpay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito, mga kalakbay.